Pwede po ba nating batiin at gamayan yung mga nasa kaliwa, kanan, likod, harapan ng Happy Lord's Day po? Batiin nyo rin po. Sige po. Praise God, praise God. Amen. Parang ano po parang narambol po yung seating arrangement po natin. Parang random po yung seating arrangement po natin ngayon. Naninibago po ako, parang walang tumama. Praise God po at puno po ang ating church. Amen po. Alam niyo po, napakaganda ng binasa po ng ating kapatid na si Sister Bernice. Talagang may diin po. Namatay ang ating Panginoon pero muli po siyang binuhay ng Diyos Ama. At sa umaga pong ito, napakaganda po ng ating topic na pag-aaralan. Kuya Gerald, pakita mo na. Faith under fire. Sino po dito may pagsubok na pinagdaraanan po ngayon? Parang ang lakas po ng amen. Lahat po, di ba? Amen. And sometimes, sa mga pagsubok na pinagdaraanan po natin, ay dahil nung tayo po ay talagang nagsabi na sa Panginoon na, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Tama po? At kung kailan naglilingkod ka sa Panginoon, dun ka naman sinusubok. Dun ka naman dinideceive ng kaaway. Doon naman sinasabi ng kaaway sa iyo na huwag ka nang magsimba. Huwag ka na muna maglingkod. 'Di ba? May mga kailangan ka pang gawin, may trabaho ka pa bukas, Monday na naman po, 'di ba? Pahinga mo lang yung linggo eh. Pero once na yung ating pong pananampalataya is under fire, it means that God is with us. Amen po ba? Kaya sa umaga pong ito, kung sinasabi mo sa sarili mo na, Lord, my faith is under fire. Ang aking pananampalataya ay nakailalim sa apoy. Kapatid, para sa atin po ang mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. Naranasan nyo na po ba na may ginawa po kayo or ginagawa nyo po yung tama? Siguro sa trabaho, pagka Kristiyano ka sa trabaho, medyo mahirap po di ba? Pag sinabi ng boss mo, medyo baguhin mo nga lang ng konti yung data ng account natin. Medyo taasan mo lang ng konti. Kung labag sa iyong prinsipyo bilang isang Kristiyano, syempre po, masusubok ka, tama? Pag sinabi ng boss mo na, medyo lakihan mo nga ng konti yung yung amount dito para may kickback tayo. O kaya, sa business po, di ba? Meron tayong ginagawa at sinabi nung business owner na medyo dagdagan mo nga. Pero alam mong mali, minsan, ikaw pa yung napapasama. Lalo na pag ikaw lang yung Kristiyano dun sa trabaho mo o kayo sa school, ikaw pa yung napapasama. And after that, nagiging awkward yung relationship within the company, within the school. At minsan nafe-feel mo na parang mag-isa ka na lang. Nagiging awkward at napag-iinitan ka. Dahil sinunod mo kung ano yung tama. Ang tanong, magpapatuloy po ba tayo? And the reality, mga kapatid, ng Acts chapter 4, verse 1 to 10 na binasa po ng ating kapatid na si Sister Bernice. Hindi po lahat ng obedience ay rewarded agad. Hindi automatically na pag sumunod ka sa Panginoon, instant yung reward na ibibigay niya. Hindi po laging ganon. Minsan, ang reward po ay opposition. Nakita niyo po yung nandun. Lord, ginagawa ko naman ang tama. Bakit parang mas lalong umihirap? Relate much po ba tayo dyan? Kapag ginagawa natin yung nararapat para sa Panginoon, pero parang mas lalong umihirap, Lord. Parang sabi po ni Bea Alonso, diba? Bakit parang kasalanan ko? Sino po nakapanood nun? Parang tayo pa po yung minamaliit. Tayo pa po yung mali. Tayo pa po yung inaalipusta. Pero tayo po yung nasa tama. Tayo po yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon. You choose holiness, the people will ridicule you. Aasarin ka nila. Uy, pa-church ka pa dyan, ha? Dati kang cheese, eh. Narinig ko lang po sa isang bata po yun. Tinuruan niya po ako. Ano po ibig sabihin ng cheese?
Chismis. Kala ko po chismis eh. Yung pinipilit mong magbago at pinapakita mo nagbabago ka na, pero ang tingin sa'yo ng kapitbahay mo, ayan si Mari. Di ba? Marites. Di ba? Pinipilit mong mag-set apart, maging banal, pero yung ibang tao sa paligid mo, tinitignan ka pa rin bilang ikaw nung dati mo pang buhay. You speak truth. Sinasabi mo yung katotohanan. Pero anong napapala po natin? Rejection. May isa po tayong kapatid dito, nag-i-invite siya para sa Bible study. And sabi niya, ngayon nafe-feel ko na yung rejection nafe-feel nung isang leader natin. Dahil lagi akong tinatanggihan. Masakit pong ma-reject, tama po ba? Pag nag-invite ka, punta ka naman sa church sa Sunday. COO lang po, di ba? Sige, punta ako dyan. Ilang Sunday na po nakalipas, wala pa rin, hindi pa rin po pumunta. Pero anong pong sabi sa atin? Try and try, di ba? Hanggang sa madala po natin sila sa church. And sometimes, when you follow Christ, or most of the time, when we follow Christ, we will meet resistance. May parang pumipigil po sa atin. Sino po naranasan po yon? Yung lalo kang naglilingkod kay Lord, pero may pumipigil sa'yo. Amen? Pero ang sabi po ng Bible, when our faith is under fire, when there's opposition, move forward. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, move forward. Baka gumalaw po yan, ha? Baka biglang gumalaw. Alam niyo po ang context po nito, nung Acts chapter 4, verse 1 to 10. Yung Acts chapter 3, nagpagaling po sila ng isang lalaking lumpo. Shinare po nila yung gospel sa harap ng maraming tao. And the expected result po natin, ano pong expected result? Revival. Celebration. Kasi maraming tumanggap. May lumpong nakalakad, nagtatatalon, nagsisisigaw, at nakita ng maraming tao. Recognition. Pero ano pong naramdaman at naranasan ni Pedro at ni Juan? Ano po? Inaresto po sila. They were opposed ng mga political leader, ng mga priests during that time. High priest pa nga po. And they were interrogated. Sila po ay tinanong, question. And sometimes, or most of the time, the gospel comforts the broken. Ang ebanghelyo po, it comforts the broken. Inaaliw niya po ang mga durog ang puso. Nung lumapit po tayo sa ating Panginoon, we are sugatan. Durog po tayo. Amen? At inaliw po tayo ng Panginoon. But sometimes, ang gospel, it confronts the proud. Kinokompronta niya po yung may mga matataas ang pagtingin sa kanilang mga sarili. The gospel is a double-edged sword, mga kapatid. It comforts the broken, but confronts the proud. From miracle to opposition. From blessing to challenge. And that is the gospel message, God's plan of redemption. Pwede natin siyang masummarize sa 4 na bagay. Pwede niyo po yung picturean, pwede po yung gospel tract. There's a problem. May sin po na naghiwalay po sa atin doon sa fellowship natin with the Lord, with God. The sin is the problem from a holy or the holy God. We cannot save ourselves. We cannot even redeem ourselves. Ang ating pong sariling mga dugo ay hindi maaaring maging kabayaran ng mga ating pong mga kasalanan. Ni ang ating mga mabubuting gawa. So what's the solution, mga kapatid? The solution is Jesus died para po sa ating mga kasalanan and He rose again to bridge the gap. Siya po ngayon yung naging tagapamagitan, in English, mediator. Kumbaga siya po yung naging bridge. Nag-connect po sa atin between man and God.
At ano po yung dapat po natin maging response? We must repent of sin and believe in Jesus as Lord. Ayan po yung tugon na hinihintay po sa atin ng Panginoon. And the result, forgiveness, salvation, and new life in Christ forever. Magkakasama po yan. You have been forgiven, you were saved, at ngayon ay lumalakad ka na sa katuruan at sa buhay na binigay ni Kristo. Intro pa lang po yun, mga kapatid. Hindi pa po tayo nagsisimula. Ito po ang gusto ko pong ipaintindi sa bawat isa. Next slide po. When faith is opposed, mga kapatid, kapag inuusig po tayo, kapag tayo po ay sinusubok, take note of this, tayo pong mga spirit-filled believers, we don't retreat. Amen? Ano pong sabi ng mga sundalo? No retreat, no surrender. Pwede ba sabihin niyo po sa katabi niyo, don't retreat? may dagdag po, no? Instead, ito po ang tatlong point po natin. Ako po, mahilig po sa 3 points. Tatlo po ang point po natin. Number 1, stand firm. Number 2, speak Christ. And number 3, stay bold. Pag-aralan po natin, mga kapatid. Because the question is, paano po ba tumutugon ang isang tunay na mananampalataya kapag ka inuusig siya sa kanyang pananampalataya? Amen? Tingnan po natin. Number 1, stand firm. Sabi po ng Acts 4, 1-4, sige po, buklatin niyo po ang inyong mga Bible dahil hindi ko po yan nilagay. Titignan po natin ang bawat verse. Nagsasalita pa sina Pedro, ilagay mo lang yan dyan, yung presentation. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo, ang mga Saduseo. Verse 2, ano pong sabi nila? Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Take note of this, may mga Saduseo po doon. Isa po sa paniniwala ng mga Saduseo, sa English po Sadducees, they don't believe in the resurrection of the dead. Ang tinuturo po ni Juan at ni Pedro, muling nabuhay ang ating Panginoon. At nandun po mga Saduseo. Kaya ang description po ng Bible sa Tagalog, galit na galit. Ang mga, hindi lang mga Saduseo, kundi ang mga kapitan at mga bantay, they were greatly annoyed. Tignan niyo po yung bumisita kay Pedro at kay Juan. Kumbaga, sabihin natin, yung PNP chief, sabihin na po natin ha, and yung presidente ng Pilipinas, kung sa atin po kung ano po natin ngayon, presidente ng Pilipinas, sabihin natin yung Chief Justice, yung Senate President, PNP chief, yan po yung mga bumisita sa kanya. At itong mga to, galit na galit. Para magkaroon lang po tayo ng idea, galit na galit po sila. Because Peter and John is teaching about the resurrection and preaching that Jesus Christ is the only way to salvation, to heaven. They don't believe na si Jesus Christ ang Messiah. They were deeply disturbed and emotionally threatened. Hindi lang sila basta nadismaya, hindi lang sila basta nagke-question, they were furious in English. Galit na galit po. Kaya nga po sabi, God is sovereign even over opposition. Sa tingin niyo po, kung wala ang proteksyon ng banal na Espiritu at ng Diyos Ama sa dalawang apostol na ito, baka lamunin po sila ng buhay ng mga matataas na taong ito sa lipunan nila. Tama po? But they stood their ground. They stand their ground. Sabi po ni John Calvin, the gospel is never preached purely without the world being stirred. Kapag ka, or once na, sinimulan mo nang
mag-share ng gospel. Sangkaterbat, sangkatutak na opposition ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Sino pong nakaka-relate? Once na nung nag-share ka ng gospel, dun pa mas lalong humirap eh. Pero mga kapatid, there is a great promise to us when we share the gospel. How beautiful the feet of those people who share the good news. How beautiful the feet. Tignan niyo po. But many who heard the word believe. Acts chapter 4 verse 4. Gayon man, marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Hindi pa po binibilang yung mga babae. So, kung kita times 2 po natin, ilan po? 10,000. Kung ganun din naman yung mga kaluluwang maliligtas, kahit tayo po, we will stand our ground for the gospel. Amen? Kung ganun karami rin naman po ang madadala sa langit. Alam niyo po, yung mga nararanasan po nating pressure, katulad ng naranasang pressure ni John and ni Peter during their face-to-face with the Sanhedrin, with the parang authorities during that time, may pressure din po tayo nararamdaman. Tama po? May naranasan tayong pressure. Pero katulad po ng isang buto, ng isang binhi, it needs pressure to grow. It needs pressure to grow. Kaya, alam niyo po yung, lagi ko po nakikita sa Facebook yung yung word na pressure. Pressure, sure, pray, sure. Di ba? Wordplay po yun, no? Lagi ko po nakikita yun sa Facebook. Hindi po ako nagsabi po niyan, ha? Pero ang ganda po, di ba? Pressure. Pressure. Pray, sure. O, di ba? Kailangan manalangin po pag may pressure. Amen? Sabi po dito, don't quit. Sabi niyo po sa katabi niyo, don't quit. Huwag kang sumuko. Amen? Wala pong sukuan. Okay po? Wala pong susuko, mga kapatid. Kapag medyo mahirap, when it gets hard, stand firm in your faith. Amen? Huwag po tayong suko. Alam niyo po, maganda pag mas nakikilala ko po yung mga kapatid natin pag Saturday morning prayer. Mas nalalaman ko po yung mga hinanakit, mga daing. Kasi parang sarap po kasi mag-share pag umaga eh. No? Yung mga daing, yung mga hinanakit, yung mga pinagdadaanan. Tandaan po natin, our endurance is a testimony. The mere fact na ikaw ay nagpapatuloy, it's already a testimony. Amen? Kaya mga kapatid, don't quit. Huwag po tayong sumuko. Pangalawa, don't compromise. Ito po yung mahirap. Don't compromise. Madali po yan pag sa church. Kasi pare-parehas po tayo mananampalataya dito eh. Tama po ba? Pare-parehas tayo ng perspective, ng worldview. Pero pagdating po sa labas, sabi ng Lord, don't compromise. Kung ano ka sa loob ng church, dapat ganun ka rin sa labas. Men, don't compromise. When it gets uncomfortable, hold on to the truth. The truth will prevail. Truth shines brightest. Nawalan po yung T, ha? Brightest in the dark. Kapag may pressure po sa workplace, nananatili po ba tayong Christian? Amen? Kapag po may criticism sa faith po natin, tumatayo po ba tayo o umaatras? Kapag hindi ka naintindihan, nagiging silent or tahimik ka ba? Mga kapatid, dalawang bagay po. As we stand firm, huwag kang susuko at huwag kang magkokompromiso. Don't compromise. Stand in your faith. Amen? Parang hina po Mahirap po yung pangalawa. Yung una, medyo mahirap din. Pero mas mahirap yung pangalawa eh. Lalo na po pag nagtatrabaho ka sa labas. Tama? Okay, pumapasok ka sa school. Kahit nga po sa mismong bahay eh.
Pero ang sabi ng Lord, don't compromise. The authority in our lives is the truth of God's Word. Alam niyo po, si Pedro, hindi yung galing niya sa pagsasalita yung nakapagpatanggap sa libo-libong mga tao. Alam niyo po kung sino? Yung banal na Espiritu. Pangalawa po, speak Christ. Sabihin niyo nga po, speak Christ. Speak Christ. Kahit po inuusig tayo. Sabi po ng verse 5, kinabukasan, part 2 po. Hindi pa po natatapos. Part 2 kasi kinabukasan. Tama? Nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kumbaga, parang nagisa po itong dalawa. Si Peter at si John, umatin po ng Senate hearing. Parang gano'n po kasi Sanhedrin Umatin po ng hearing. Dahil kung ano-ano po ang kanilang sinasabi. Kung ano-ano po ang kanilang, kung kani-kaninong authority sila nag-speak. Pinatawag sila at umatin po sila, kung sa atin po equivalent niyan, hearing. Yung pagtayo pa lang o pagpunta pa lang po doon, siguro po sobrang nakakaban Kahit hindi ikaw yung akusado Kahit manonood ka lang yata, nakakaban Dahil yung question po ng Sanhedrin, by what power or by what name did you do this? Sa Tagalog po, sa anong kapangyarihan, sa verse 7 po, o sa kaninong pangalan ninyo ginawa ang mga bagay na ito. And name is equal to authority. Amen? Pag sinabi natin president, bit-bit niya yung authority na meron, yung position po na iyon. And when Peter and John answered, they answered boldly, mga kapatid, nang may tapang. Pag sinabi po nating name, it speaks of authority, identity, and power. Tatlong bagay po, lalo na mahalaga po. Lalo sa kanila, they value the name. And their names has meaning. May meaning po mga pangalan. Kaya pagka magkakaanak po kayo sa mga mag-asawa po, wag po kung ano-ano lang po yung ipangalan nyo po sa anak. Meron ba yung spaghetti 88 po ba yun? Dahil pinaglihi po yata sa spaghetti. Drink water, di ba? At alam nyo po, nakita ko po dito. Yung Sanhedrin po, yung mga same authority yung nagpako sa krus kay Kristo. And during that time, ano pong ginawa ni Pedro? Nung pinako sa krus si Kristo. Ano pong ginawa ni Peter? Wala po siya sa eksena. Nagtago. Tama? But the same authority na kinaharap ni Jesus, kinakaharap niya ngayon. At ano pong ginawa niya? Hinarap niya po. Nakita niyo po yung pagbabago kay Peter? Hinarap niya po that same authority. Na kung una na pressure po siya ngayon, kaharap niya na po. Yes, there's pressure, pero alam niya po kung kaninong power yung meron siya. Amen? There's no neutrality. Kaninong pangalan ka, nabubuhay. It's either you serve God or money. Sabi nga po ng Matthew. It's either. Wala po yung you serve both. You cannot serve both masters. Kanino kang pangalan kumikilos? Tingnan niyo po yung contrast between kung sino si Pedro dati at kung sino si Pedro ngayon. Kapag nadaanan niyo po yung Bible study natin about kay Peter, parang ganito din po yun. Kaya connected po lahat Connected po lahat ng mga teachings po natin Before, in the gospel, Peter denied Jesus. Ilang beses po? 33 times po ba? Ilang times po dininay ni Peter si Jesus? Sure na po kayo?
Final answer. Alam niyo po, he is fearful. Takot na takot po siya. Pero, that same Peter, nung huli na si Jesus, siya rin naman yung unang tumaga. Di ba? sa kanang tenga ng isang sundalo. He is hiding and distancing himself from the truth. Labas ako dyan. Diba? Nung inaampas, nilalati ko na ang Panginoon, nung pinapako na ang Panginoon, hindi po siya makita sa eksena. Pero in Acts chapter 4, Peter proclaimed Jesus. That same Peter na tinakwil, dininay si Jesus, is the same Peter here that is proclaiming Jesus Christ. Pwedeng dati matatakotin ka, dati mahihain ka, pero because you have the Spirit within you, the Holy Spirit within you, ngayon, kaya mo pala. Dati, takot na takot kang tumayo sa harapan kasi parang pag tinignan ka pa lang ng mga, ayan, ang dami po nakatingin, di ba? Parang kang kakainin. Yung may ganun po ba kayong feeling? Sino po pag tumatayo dito sa harapan, siguro pag nagpe-preside? O kaya scripture reading. Pag tumayo ka sa harapan, nakatingin yung mga tao. Hindi mo matititigan tama? Hindi nyo po magaganyan, makikita. Hindi tititigan nyo po talaga. Baka ganun po tayo, di ba? Pero napapractice po yan, mga kapatid. At kung ang banal na espiritu ay nasa atin, kakayanin po natin yan. Amen? Kaya, parang parang sumisegue ako. Kaya, wag po kayong magtataka pag nilagay ko po kayo sa nilagay ko po kayo sa mga, kunyari, family focus, presider. Ibig sabihin po, nakitaan tayo ng ability to do that. Amen? Naku, bawal na sa church yung, ba't ako nilagay ni pastor? Alam mo, may nagsasalita po dun sa likod, relate daw po siya. Kahit yung pagpe-preside lang po ng prayer meeting, di ba? Nakakaba, pero kaya naman, nagagawa naman. Amen? Because of the Holy Spirit that is within us. Hindi lang basta dahil sa ating mga sarili. What change? Sige po, what change? Anong nabago? Ano pong nabago? Resurrection. Nakita nila nabuhay muli si Jesus. Kahit ako po kung dati ako nagtatago, nakita ko nabuhay si Jesus. Tara, balik na tayo. and because the Holy Spirit, nung dumating ang banal na Espiritu, the whole apostles and the 120 people received the Holy Spirit. Jesus saved me, changed me, restored me. Bakit ko ipagdadamot ang paglilingkod sa Kanya? Amen? Sabi po ni Charles Spurgeon, napaka-ikli pong quote, "If Christ is not all, He is nothing." Ulitin ko po. Sabi po ni Charles Spurgeon, "If Christ is not all, He is nothing." If partial lang po yung pwede nating ibigay kay Christ, ibig sabihin hindi pa siya yung nakaupo sa trono ng buhay po natin. Sorry to say, mga kapatid, but that's the reality. Hindi pwedeng optional po ang pangalan niya. Hindi pwede pong partial lang si Christ sa buhay po natin. And when we share the story of Jesus or our own story, do we mention Him? When we succeed in life, do we give Him credit? Sumakses ka sa buhay mo. Sabi nga ng isang video, sumakses ka, di ba? Na-mention nyo, nakapagpasalamat po ba tayo sa Panginoon? And when we speak, pag tayo po nagsasalita, is Christ central or secondary? When we speak Christ, mga kapatid, we speak Him boldly and genuinely. Sana wag po tayo mahiya na i-share siya. Kahit sa mga katrabaho po natin, amen? Sa mga kaibigan po natin, kapatid, yung mga kakilala po natin, wag po natin siyang ikahiya. Kasi never naman po tayong kinahiya ng ating Panginoon. Amen?
At pangatlo po, stay bold. Number 1, stand firm, speak Christ. And number 3, stay bold. Tumindig tayo. Tumayo tayo, mga kapatid. Dahil si Jesus ang kapangyarihan. Acts 4, 1 to 10, 8 to 10 po yan. Tignan po natin, in verse 8, tinanong po sila ng Sanhedrin, tama? Sa kaninong pangalan kayo nag-ooperate o ginagawa mga bagay nito? Ano pong sabi niya? Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Ang ganda po ng introduction, no? Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito. Ito pa rin po yung topic, yung lumpo na gumaling. 2 chapter na po. At kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat ng nakikinig, at ng buong Israel, even the whole nation, na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusan gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Tinanong sila, sumagot po sila. Kaninong pangalan? Kay Jesus Christ. Kay Jesus. Wala pong anumang takot o reservation. Sinabi po nila, pangalan ni Jesucristo. Nagdagdag pa po sila. Alam niyo po bakit wala silang takot? Na pinako ninyo. Ina-accuse ni Peter at ni John itong mga to. Na pinako ninyo, pero muling binuhay ng Diyos. And when we represent Christ, we are filled with the Spirit. When we say we are filled, ibig sabihin po, the Holy Spirit, siya po'y nagko-control sa atin, siya po'y nag-i-influence sa atin, at siya po'y nag-i-empower sa atin. Kaya nga po sabi, yung Spirit o yung banal na Espiritu, in the next slide, ay mas malakas kaysa sa anumang takot na nararamdaman natin. Ulitin ko po, the Spirit that is within us is greater than the fear that we are experiencing. Amen? Kaya kapag tayo po'y maglilingkod sa Panginoon, tayo po'y makakaranas sa mga pagsubok, always remember that the Spirit that is within us is all the more powerful, greater, kaysa sa mga takot na naranasan natin, sa mga doubts, sa mga anxious thoughts. If we really know the Spirit that is within us. Minsan, hindi po natin kasi alam kung ano yung kayang gawin ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Kaya, minsan, ganun po ang tingin natin sa sarili po natin. Amen? Pero sabi, tumindig po tayo. Sabi dito, we are like courtroom witnesses. We don't invent, next slide po. We don't invent truth or defend ourselves. We simply declare the facts. Ang sabi ng Lord, share the gospel. Hindi naman tayo po yung magkokos para lumago yung seed na itinanim po natin. It is only the Lord. Sabi po ng Corinthians, sabi po ni Pablo, hindi po tayo yung nagpapalago. Tayo yung nagtanim, tayo yung nagdilig. Si Apollo ang nagdilig. Ako ang nagtanim, sabi. Pero ang Panginoon ang nagpapalago. Hindi po tayo. At ito po ang tanong sa atin, mga kapatid. Tanungin po natin ang ating mga sarili. What controls me more? Sino ang may control ng buhay ko? Ang banal na Espiritu ba? O ang takot na nararamdaman ko? O ang tao sa paligid ko? O ang mga mabibigat na problemang nararanasan ko? Tandaan po natin kung sino po yung nagkocontrol sa atin. Yun po yung Diyos na sinasamba natin. Amen? Who controls you the most? Is it the Spirit or is it something else? Tayo po makakasagot po nun.
sabi po dito, recap lang po natin, when faith is opposed, number 1, stand firm. Number 2, speak Christ. And number 3, stay bold. Kahit may opposition, kahit inuusig ka, because Jesus is powerful, makapangyarihan sa buhay po natin. Alam niyo po, yan po, alam niyo po, may kwento lang po ako sa inyo before we end our message. Sino po dito nakapanood na po ng Titanic? Lahat na po. parang lahat po nakapanood na ng Titanic. Sino po yung bida po doon sa ano? Romeo and Juliet. Iba yun, ibang ano yun. Si Jack Roberto po. Si Jack at si Rose. Alam na alam po natin yung storyline. Ano pong nangyari dun sa may Titanic? Sa may barko? Lumubog, tama. Pero alam niyo po, ito po true story po ito. Ito po true story. Though true story din po yun, yung Titanic na palabas. Meron pong isang pastor. Totoong storya po ito sa Titanic. Sumakay po siya ng vessel, yung Titanic, papunta po siya ng Chicago. Galing po siya ng Scotland. Ang pangalan niya po ay si Pastor John Harper. Ito po si John Harper, papunta po siya kasi in-invite po siya sa isang church. Ang pangalan po ng church sa Chicago ay Moody Church. Ewan ko ba kami nakakalam na po ng istorya? Wala pa. Meron. O, wala pa po. Maganda po kung wala pa, okay? Ito po, pumunta po siya. Kasama niya po yung kanyang kapatid na babae at yung kanyang anak na babae din, 6 years old. And ngayon, alam po natin yung istorya na nasira po, di ba? Na nasira po yung tumama sa iceberg yung barko. Puno po ng tubig, nawasak po. Lumubog. Ang ginawa po nito ni Pastor Harper, syempre, una niya niligtas yung kanyang kapatid na babae, yung ate niya, pati yung anak niya babae. Pinasakay niya na po ngayon sa isang bangka. Umalis na. Ngayon, nag-ano po siya, nag-life vest po siya. Tapos, yung maraming tao, nung palubog na po sila, sumisigaw siya. Sabi niya, ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Ikaw, ligtas ka na ba? In English po, tinagalog ko lang po. Are you safe? Are you safe? Tinatanong niya kung ligtas na. Lumubog yung barko. Nandun po sila sa tubig. Nagtatanong pa rin po siya. Ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Tatanong po. And then, may isa po siyang lalaki na tagpuan. Sabi, tanong niya, ligtas ka na ba? Yung lalaki pong yun, walang life jacket. Binigay niya po yung life jacket niya. Sabi niya, mas kailangan mo to kaysa sa akin. Sabi niya po dun sa lalaki, mas kailangan mo to kaysa sa akin. Nung nag-reply po yung lalaki, hindi pa ako ligtas eh. Alam niyo po, sabi niya lang, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. And that person was saved. Pero, itong si John Harper, namatay po siya during that moment. Lumubog po yung kanyang katawan. Parang katulad po nung kay Jack, di ba? Nung nanigas po yung kanyang katawan, lumubog na lang po siya. Lumubog po yung katawan ni John Harper. 4 years after, yung mga survivor po ng Titanic, nag-gather. Isa po sa mga survivor, ang pangalan niya po ay si George Henry Cavell. At kwinento niya po yung ginawa ni John Harper. Sabi niya, I was John Harper's last convert. At doon po nasulat, kasi kung wala po yung testimony nung taong yun, hindi po natin malalaman yung story po ni John Harper. Even in his dying moment, he preached Christ. He stayed true to his calling. Hindi man po tayo magkaroon ng ganong klaseng faith, pero I pray that we stay true to our calling. Amen? Magkakaiba po tayo ng panawagan sa Panginoon.
Pero iisa lang po yung tumawag po sa atin. Amen? Sabi niya po, last na kwento ni George Henry nung testimony during that time. Bago daw po lumubog si John Harper, nagkwento pa muna sa kanya. Kunentuhan pa po muna siya. Parang si John Harper pa po yung nagko-comfort sa kanya. At ang kwento niya, Jesus came to earth to die in our stead that we might be saved. Tayo yung dapat mamatay, pero si Jesus yung namatay para sa atin. Sabi niya, etong gospel na to, hindi niya inaalis sa atin yung physical na kamatayan. The gospel does not spare us, even from drowning. Pwedeng sa mga oras na ito, malunod ako. But the gospel, ang ebanghelyo, it spare us from a far worse eternal destruction. Even my body ngayon, kahit manigas ito, I know where I am going. And after, sabihin niya po yung mga words na yun, siya po ay lumubog. Sabi ko, bakit hindi po ito yung ginawang Titanic na movie? Faith, yung faith po ni John Harper, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya, it speaks yung kanyang relationship sa ating Panginoon. Alam niyo po sabi ng 1 John 4:4, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Ulitin ko po. Baka nagdadoubt pa rin po tayo sa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Nagdadoubt pa rin po tayo sa kung ano po yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Uulitin ko po yung verse po na ito. Kung feeling po natin hindi natin kaya, kung feeling po natin pasuko na po tayo o nahihirapan po tayo, listen to the word of the Lord. For he who is in you is greater than he who is in the world. Amen? Kaya, church, this is our call. Ito po ang calling po natin. Next slide po. Ayan. Tumayo po tayo. Wag po muna kayong tumayo, ha? Sabi ko lang po tumayo. Okay. Sabi, stand up. Diba? We stand up dun sa ating faith. Amen? Speak up. Magsalita po tayo. Wag po tayong matakot. Speak the name of Jesus with clarity and conviction. And lastly, but most importantly, magpakatatag po tayo. Amen? Our faith is under fire. All of us here. Nakakaranas ng pagsubok, persecution, rejection. May mga ridicule. May mga ginagawa po ang kaaway para mapalayo po tayo sa church, sa paglilingkod. Pero anong sabi po? Magpakatatag po tayo. Pwede po bang sabihin sa katabi niyo, magpakatatag ka? Tandaan niyo po yung 1 John 4:4, ha? He who is in you is greater than he who is in the world. Pwede niyo po yung gawing memory verse. Pwede niyo po yung sabihin sa sarili niyo, he who is within me is greater than he who is in the world. Kapag natatakot ka, pag kinakabahan ka, kapag nakakaranas ka ng pagsubok, he who is within me is greater than he who is in the world. Lagi niyo pong sasabihin yan. Lagi niyo pong paalalahanan yung sarili niyo that the Holy Spirit that is within us is greater than he who is in the world. Even Satan cannot touch us. Amen? Because we have the Spirit within us. Sa trabaho po natin, sa school, sa pamilya, sa ministry, tumayo po tayo, magsalita po tayo at magpakatatag. Jesus was rejected so you could be accepted. And He was raised so we could be empowered. Matagal na po tayong pinalakas ng Panginoon. Di lang po natin alam at di lang po natin alam kung paano gamitin. Di lang po tayo aware. Pero patuloy po tayong ini-empower ng Panginoon.
Kaya nga po yung kanta, di ba? I wanna be the oil, I wanna be the offering. If it's what you want, you're with me in the fire. Tama? Amen? You're with me in the fire. You're with me in the blessing. Bakit po? Because it's who you are. Hindi po dahil sa atin. Dahil sa Kanya. Even in fire, even in blessing, Lord, I will worship you. Because it is who you are. Amen? Napakagandang awitin po nun. Even the verse, He is the author, He is the potter, He is the source of everything. He is the refiner. He is our Father. Kaya mga kapatid, when we say we want to be an oil and offering unto the Lord, we are saying, Lord, set me apart. Sabihin nyo nga po, set me apart. Hindi po madali po yon because we are still in the world. We are still in the world. But we are not of this world, mga kapatid. Kaya, when we sing this song, when we say, I wanna be the oil, I wanna be the offering, sabihin po natin talaga sa Panginoon na, Lord, even when my faith is under fire, I will serve you. Amen? Even when my faith is under fire, I will worship you. Amen? Even when my faith is under fire, I will trust you.